Ngayon, dito naman tayo dumako sa isang importante rin ba, may aso na kumawala na po ang aso ng Kongreso. Pasahod natin yan palakpakan natin. Oh, by the way, may kalaban na si Auntie Claire. Yung mga kabobohan ni Claire Castro. Oo, meron ng kalaban. May kalaban na siya sa limelight. Ayan, nandiyan na po yung anak ni Abante. Isang abogado, pero mukhang hindi. Pakinggan natin kasi meron siyang kumbaga si Claire Castro kasi panay ang tanggol niyan. Panay ang tanggol ni Claire Castro sa kanyang amo. Kasi si Castro ay isang aso ni Bongbong. Nainggit yung pinsan. Sabi ng pinsan, wait, tayo na hindi pwedeng yung may laruan ka, ako wala. So kumuha din siya ng kanyang alagang aso. At ganito siya ipagtanggol ng kanyang alagang aso. Habang ang iba ay abala sa pag-iikot sa abroad, sa media appearances, at tilang maagang kampanya. Sino ba pinagsasabi mo yan? Si Bongbong ba sinasabi mo yan pag-ikot sa abroad? Media appearances? Kasi sa pagkakaalam ko sino daw na Ferdinand yung ikot ng ikot sa buong mundo? Sino daw? Di ba nasama pa siya na ganun? Hindi kayo nahihiya na ganyan? Hindi ba bumagyo? Putang ina niyan, may mga namatay na mga rescuers. Nasa Singapore siya nanonood ng karera dahil daw mas nakakapag-isip siya ng malalim. Pagka nanonood siya ng karera, hindi nyo ba natatandaan yan? Putang ina nyo, 3 taon pa lang, nakalimot na kayo. So teka, maagang nangangampanya. Kasi parang ang pinariringgan niya dito actually si Inday Sara dahil si Inday Sara umattend sa Malaysia ng Independence Day ng mga Pinoy. Putang ina nyo. Anong magagawa nyo kung iniimbita si Inday Sara ng mga Filipino community sa buong mundo? Nung nakaraan, Independence Day, bring PRD home sa New York. Pucha, ang lupit. May marcha ng mga Pilipino. Mantakin mo sa Amerika, pinagsisigawan nila, ibalik si Pangulong Duterte. Sabi ko sa inyo, yan si Romualdez, putang ina niyan, hindi kilala yan sa buong mundo. Kung kilala man yan, dyan sa Amerika, dahil may kaso yan. May kaso yan ng bribery, di ba? Diyan sa korte sa Amerika. Kapal ng mukha mo. Si Inday Sara, kaya siya umiikot sa buong mundo o sa buong Pilipinas, hindi dahil nangangampanya. Kasi ganyan talaga dapat ang mga lingkod bayan. Dapat umiikot. Putang ina nyo. Noong nangangampanya kayo, umiikot kayo sa buong Pilipinas. Nung nanalo kayo, nasa opisina na lang kayong mga kupal kayo. Hindi ba si Inday Sara, nung nangampanya, umiikot sa buong Pilipinas, ngayong nanalo na, dapat mas lalo siyang umiikot sa Pilipinas. Para makita niya yung problema ng Pilipinas. Tatanga-tanga kayo. O natatandaan nyo nung nakaraang pandemic. May pandemic nung nakaraan, nagbibigayan ng ayuda. Yung barangay namin dyan sa Cubao, puta, nakita ko sa labas ng barangay, ang haba-haba ng pila. Alam niyo kung ano yung pila na yun? Ayuda. Kasi ang unang nagbigay ng ayuda, Social Amelioration Plan o program, si Pangulong Duterte. So may COVID, pinapipila nila yung mga tao sa labas. Ang haba-haba ng pila. Minessage ko yung kaibigan kong kagawad. Ano yung pila sa labas? Ano yan? Yung sa SAP? Bakit hindi nyo na lang kayo ang maghatid sa mga bahay ng mga beneficiaries? May listahan naman kayo eh. Bakit nung nangangampanya nakakapagbahay-bahay kayo? Bakit kayong mga nanalo na kayo, yung mga tao pinapipila nyo nandyan sa labas ng barangay? Hindi porket may barangay hall, hindi na kayo lalabas ng barangay hall. Lalabas kayo ng barangay hall, aabutin ninyo yung mga tao. Dapat ganun ang lingkod bayan. Putangin ninyo. Ang tatangan nyo naman. So kaya ganun. At maagang pangangampanya, tanga. Hindi na kailangan ni Inday Sara mangampanya. Gago kung magkakaroon ng bukas, ng election bukas, mananalo na si Inday Sara, ba't pa siya mangangampanya?
Boba ka ba? Ang tawag doon na umaabot sa tao. Hindi nyo ginagawa kasi yan. Kasi kahit yung tatay mo, nung nangangampanya, nakakapag house to house. Nung nanalo na, wala na. Lagi na nandiyan siya sa kongreso, maghapon sa mga hearing. Style nyo, bulok. O, ano pa? Si Speaker Romualdez at ang Kamara ay patuloy na nagtatrabaho. Abay, putang ina, dapat lang. Dapat lang magtrabaho si Tambaluslos. Congressman siya eh. Pero kung hindi siya congressman, nagtatrabaho siya, yung masama yun. Natural, dapat kayo magtrabaho. Huwag niyo ipangalandakan sa tao yan. Ginagawa niyo dapat yan. Trabaho niyo yan, mandato niyo yan, mga kupal kayo. Dapat talaga magtrabaho kayo. Dapat nga wala kayong day off eh. Dapat nga 24 oras kayo magtrabaho hanggang mamatay kayo eh. Di ba? Talagang dapat magtrabaho kayo. Pero anong trabaho? Baka naman may tinatrabaho kayo. Ano bang trabahong ginawa nyo? Putang ina niyan. Nung huling 3 taon, puro hearing, quadcom, tricom. Ganun lang naman ang nangyari. Wala namang ibang ginawa yung mga taga-kamara. O ano pa? Naghahain ng batas, nagbabantay ng pondo, Putang ina, binantayan yung pondo. Yung binabantayan yung pondo. Ha? Hindi naman nyo trabaho magbantay ng pondo. Ang trabaho nyo, gumawa ng mga batas para mapakinabangan ng mga Pilipino. Ba't nyo binabantayan yung pondo? Binabantayan nyo para kukunin nyo, ganon? Puta, nauhuli kayo. Mahina tong spokes nyo. Palitan nyo na to. Hindi na nga maganda. Di pa matalino. at nagdadala ng serbisyo sa mga nangangailangan. Nagdadala ng serbisyo? Trabaho ba ng congressman magdala ng serbisyo sa nangangailangan? Tanga? Ang trabaho ng congressman, gumawa ng batas. Hindi na trabahong magdala ng serbisyo dahil puta may DSWD. May mga ahensya tayo ng gobyerno na dapat gumagawa niyan. Hindi yung mga congressman. Ang trabaho ng congressman, kaya nga tingnan mo, asan ba ang congressman kapag may session? Hindi ba nasa kamara, nandito sila lahat sa Maynila? Kahit ikaw ay congressman ka ng 5th District ng Sarangani. Nandito ka nag-opisina, hindi sa Sarangani. Pero ang constituents mo, Sarangani yung distrito mo. Kaya kayo nandito kasi nga, putang ina yung mga malalaki yung mga walang lamang mga utak nyo. Magsasanib puwersa yan, gagawa kayo ng mga batas. Sama-sama kayong gagawa ng batas. Pag bobotohan ninyo, dadalhin nyo sa Senado. May kipag-usap kayo sa Senado para maayos yung mga batas ninyo. Tapos pipirma ng presidente. Yun ang trabaho nyo. Ano sinasabi mo, serbisyo? Hindi nyo nga trabaho yung magpagawa ng tulay. Ba't kayo mga nagpapagawa ng tulay? Ba't kayo nag-aayuda? Ha? Ba't kayo nagdadala ng serbisyo sa mga Pilipino? Hindi nyo man trabaho yan. Malinaw po. Wala sa kilos, pananalita, o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Wala talaga. Bulol. Hindi marunong magtagalog. Ganun ang ganun. Wala talaga sa gawain ng isang presidentiable yung ginagawa ni Romualdez. Alam na namin yan. Kaya nga siya pinagtatawanan kasi mukhang bonjing. Kaya nga yung pinagtatawanan sa social media dahil mukhang tululaway. Hindi ba? So alam na namin na talagang wala siyang pag-asa sa 2028 kung tumakbo man. Putangin na. Paano hindi nga sanay na may kalaban yan. Ilang beses nang nananalo yan sa probinsya niya, uncontest. Walang contender, walang kalaban. Alam namin na wala sa kilos at gawa niya ang isang tatakbo ng presidente sa 2028 dahil hindi niya talaga kaya. Putang ina niyan. Tanga ba kami na may 14% na lang na trust and approval rating yan tapos tatakbo pa sa 2028 yan? Tsaka kahit ipilit mo, kahit nasabihin mo, kahit na putang ina paliguan mo si Romualdez sa harap ng mga Pilipino, sabunin mo yung mga singit niya, pati yung betlog niya kung gusto mo, toothbrushin mo, hindi na magiging malinis ang papel ni Romualdez sa mga Pilipino, madam. Oo, wala na, hindi nyo nakahayang isalba yung karera ni Romualdez. Masyadong mataas ang pangarap. Putsang inang yan. Walang utang na loob. Oh, hindi ba? Nakatulong yung mga kalaban nila ngayon, nakatulong sa kanila para mapwesto sila lahat. Tapos, putang ina nyo, hinayop nyo.
Tapos gusto mo maniwala kami sa'yo na si Romualdez mabait? Mabait lang si Romualdez sa'yo kasi aso ka niya. Natural, palamon ka niya. Pasweldo ka niya, binigyan ka niya ng karir. Natural, mabait si Romualdez sa'yo. Utangin na, lokohin niyo pa kami. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Utangin na kasi nga, wala naman siya sasabihin. Ganun lang naman, ganun. Pagka nag-speech naman, puta, Tagalog, baluktot. Di ba? Putangin lang yan. Ba't siya magpapakita sa media? Ano bang ganap niya? Hindi naman trabaho ni Romualdez ang magpakita sa media. Sinasabi mo na naman ba si Inday? Ano nga magagawa mo kung rockstar ang mga Duterte? Kung si Inday pinupuntahan ng mga media, labas ka na dun. Maganda kasi siya, ikaw hindi. Kahit maghubo ka dyan, walang magkaka-interest sa'yo. Wala siyang press con para magpabango. Hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpa-cute. Utangin na, pero gumagamit siya ng spokesperson. Pero ginamit ka niya. Utangin na, anong kaibahan niya kay Bongbong? Parehas silang hindi patuli. Parehas silang nagtatago sa saya ng palengkera. Si Bongbong nagtatago sa likod ni Claire Castro na wala namang alam. Puro kabubuhan lang pinagsasasabi ng pinaka nakakadiring PCO ang meron tayo ngayon. Tapos kauna-unahan, taki mo, hindi ka kailangan ng opisina ni Martin Romualdez. Sa totoo lang, lahat ng Congress mula pa nung panahon ni Enrile, nung panahon pa ni Ebat Adan, putang ina niyan, walang spokesperson ang Congress. Ngayon lang nagkaroon. Ganyang katanga yung amo mo. Dahil hindi niya kayang humarap sa mga media, hindi niya kayang humarap sa totoong issue, ikaw ang hinaharap niya sa tao. Hindi naman interesado yung tao sa'yo. Lalong-lalo na, hindi interesado yung tao sa mga pinagsasasabi mo mabuti tungkol kay Romualdez. Gunggong. Wala na, hindi mo na kayang hugasan si Romualdez kahit na pinturahan mo yan ng puti. Alam na namin ng barahan yan ni Romualdez. Siya ang punot dulo ng problema ng bayang Pilipinas. Lahat ng kahayupan na nangyayari ngayon ay dahil sa kanyang pangarap na maging presidente ng Pilipinas. Ewan ko kung bakit. Tangina niyo, ang yayaman nyo na. At gusto nyo pa ng sobra-sobrang kapangyarihan. Kung gusto nyo naman pala ng kapangyarihan, di sana abangan ninyo yung ginawa ni Darna noon, yung di ba yung tumutulo do sa puso ng saging na dakta. O saluhin niya kamo, baka sakali makita niya ron yung bato ni Darna, lunukin niya. Magkakaroon siya ng kapangyarihan. Ang inuuna niya, serbisyo, hindi sariling interes. At higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Ano yun? Yung hindi popular, alam natin. Ano yung mga desisyon yung mahirap? Utangin na, ilatag mo te. Hindi pwedeng may sasabihin ka dyan tapos wala kang ebidensya. Anak ng tinapay, pinababango mo si Martin Romualdez Sabi mo kay Martin, pag kumuha naman ng spokesperson, yung kamukha nung asawa niya. Yung maganda naman para kahit papaano nadidistract kami sa mukha niya. Halimbawa, may sinasabi niya yan, pero ang ganda-ganda ng mukha niya. Kahit papaano yung sinasabi niya, hindi namin maiintindihan kasi nakatitig lang kami sa mukha niya. Anak ng tinapay, yung mukha mo mukha ka nang pinanganak ng pinaglisa sa manang loob mukha kang pinaglisa sa manang loob. Tas ang sama pa nung sinasabi mo. Kaya nga sabi ko, double whammy talaga to Ganyan ba ang may plano sa 2028? Oo. Utangin lang yan. Ganyan talaga. Dahil kung ang iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masaktan ng iba para lang magpatupad ng tama. At ito po ang tanong. Ang tawag dyan, makapal ang muka. Yun ang tawag dyan, matigas ang muka. Oo, ang tawag dyan, wala na kaming choice. Nandiyan na siya Ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang pinupunterya ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Natural. Pupuntiryahin mo pagkawatan. Pag magnanakaw, pupuntiryahin mo. Kapag walang ginawa sa bayan, pupuntiryahin mo. Hindi porket tahimik, hindi porket mukhang tanga,
Pababayaan mo na, uy, pasahod natin yan. Hinalal ng taong bayan yan, gumagawa ng batas yan. So talagang sisitahin natin yan. Ayaw nyo palang masita, di sana sumira kayo sa simenteryo. Tapos hindi kayo tumakbo sa mga posisyon sa gobyerno para hindi kayo masita. Anak ng tinapay, saan ka makakita ng isang politiko ayaw masita? Ang inang mga utak yan, walang mga sustansya. Baka naman ginagamit lang nila si speaker para mambastos, para magpatawa, o para magpakitang tao sa publiko. Ha? Putang daming gagamitin siya pa. Huwag na siyang tumakbo nga mo para hindi na siya napupulaan. Galit na pala siya sa mga ginagawa sa kanyang pambabastos at pambabatikos. Pwede naman siyang ang yaman niya na eh. Dami-dami negosyo eh. Pwede na siyang dito makbo. Pwede na siyang gusto niya. Mag-ano siya, swimming siya. Huwag na siyang umahon. Ganun. Gusto niya, bakasyon siya. Huwag siyang umuwi. Mag-mountaineer siya. Huwag na siyang bumalik sa kabiasnan. Ganyan. Gusto niya, pigilan niya yung mga missile ngayon sa Iran. Tsaka sa Israel. Wala kaming pakialam. Pero kung congressman ka, Speaker of the House ka, tapos puro kabulastugan ang ginagawa ninyo, mapupulaan kayo, te. Mapupulaan kayo. Hindi pwedeng may gagawin kayong katangan, katarantaduhan, tapos bati-bati, ganon. Baka natatandaan mo, 14% na lang ang trust rating ng amo mo. 14 yung mga adik, alam yung 14. O sinabi mo, 14 lang. O alam yan. O. Kung may checklist ng pagiging presidentiable, mukhang may ilan pong gustong makaperpekto. Oo naman. Perfect na si Inday dyan. Huwag ka mag-alala. Hindi mo na kailangang sabihin pa. Naantay na lang namin 2028. Tanga. Naantay na lang namin 2028. Maganyan ka pa. Pero si Speaker, wala sa checklist. Wala talaga siya sa checklist. Hindi talaga siya gusto ng tao eh. Alam na namin yun. Don't state the obvious. Wala siya sa checklist at wala talaga siyang checklist dapat dahil hindi siya manan. Putang ina, kahit bigyan mo ng checklist yan, wala ni isa yang machechikan. Oo, walang ni isang machechikan yan. Maniwala ka, ma'am. Alam na namin. Huwag mo na siyang iabogado. Nasa trabaho. Ha? Mahalaga ang respeto sa kapwa lingkod bayan. Pero mas mahalaga ang pagrespeto sa katotohanan at sa pera ng taong bayan. Oo. Sabihin mo yan sa kanya, wag nila ninanakaw yung pera. Sabihin mo sa kanya, yung flood control ng pinsan niya, 1.5 billion per day yun. Sabihin mo, wag nakawin. Ha? Sabihin mo sa kanya na yung mga kontrata sa Congress ng kontrata ng DPWH, wag ibigay sa mga kontraktor na mga congressman. Hindi ba? Sabihin mo sa kanya, masyadong pinayaman niya si Saldico. Di ba? Nung nakaraan, may napanood akong video ni Saldico. Binabanatan siya ng Rappler. Yung mga, sumobra yaman niya. Nung napunta siya sa gobyerno, hanggang ngayon, hindi pa siya sumasagot. Yun ang sagutin mo, te. Yun ay paliwanag mo sa tao. Hindi yung kung anong pinagsasasabi dyan, pera ng taong bayan. Yung pera ng taong bayan, amin yun. Dapat mapunta sa amin, hindi mapunta sa kanila. Tangina, saan ka makakita ng pera ng taong bayan ni ipinang-babribery nyo. Oy, tumigil ka, pera na. Alam mo ba si Tambaluslos? Iano ko lang sa'yo baka lang nakakalimutan mo wait. Baka lang nakakalimutan mo. Ito, tao ni Tambaluslos to ano ko lang mamaya papakitaan kita ng tao ni Tambaluslos. Diretso ka muna. Mabigat po ang mga personal na banat. Pero mas mabigat ang mga isyong kinakaharap natin ngayon. Katiwalian, kapabayaan, at maling paggamit ng pondo. Mali talaga paggamit ng pondo. Huwag niyong pinambabayad yung pondo sa mga vlogger para sirain mga Duterte, ha? Kaya sa mga patuloy na naninira, habang abala kayo sa pagpapatawa at pagpapalusot, kami po ay abala sa trabaho. Anong trabaho yan? Sinong tinatrabaho nyo na naman? Tahimik man kami, hindi kami bulag. At hindi kami pipikit sa harap ng katiwalian. Ang sagot po namin, trabaho. Ang galing, no? Ang galing ng mga ang galing ng mga kawatan, no?
Para lang sa ano mo, madam. Gusto ko lang marinig mo to. Ito kasi tao to ni Tambaluslos eh. Pakinggan mo. Sa may mga nagpaparatang sa akin dyan, balimbing na daw ako, bumaliktad na daw ako. Hindi pa ako bumabaliktad, mga kaibigan. Hindi pa ako bumabaliktad. Para po sa kalinawan, itong putang ina tong si Banat Bay na sinasabing tao na daw ako na Speaker Romualdez, tao na daw ako ng Malacanang, madali pong sabihin yan. Madaling sabihin yan. Ang tanong, may ebidensya ba kayo? A few moments later. Guys, dito, hindi pinag-uusapan dito kung pro-Marcos ka, anti-Marcos ka, pro-Duterte ka, anti-Duterte ka. Hindi pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pakinabang natin sa mga nag-hire sa atin. Yun ang importante. Dito, ang abutan dito hindi GCash, cash to cash. Ayun may abutan, GCash, cash to cash. Sino? Sino ang mag-aabot? Sige. Okay, ang sahod nyo rito, 15.30. Hindi ko sa inyo pwedeng pangalanan kung sino ang nasa likod nito. Okay? Puro papuri at pag-angat lang kay Speaker Romualdez dito. Puro papuri at pagpaparangal lang kay Romualdez dito. GCash, cash to cash. Meron daw kinsenas, katapusan na sweldo. Utangin na ka. Tapos kung makapagsalita na, kala mo ang linis-linis. Tangin naman takin mo lumapit yung amo mo rito sa kalbo na to. Inanto mo yung ashtray yan. Tao na daw ako na Speaker Romualdez, tao na daw ako ng Malacanang, madali pong sabihin yan. Hindi ko sa inyo pwedeng pangalanan kung sino ang nasa likod nito. Okay? Puro papuri at pag-angat lang kay Speaker Romualdez dito. Madaling sabihin yan. Ayan. May ebidensya kami. Hindi ba? Paano yan? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag nyo na kasing linisin yung pangalan yan. Kasi the more na nililinis nyo yung pangalan niya, the more na lalong bumabaho yung papel niya. Pabayaan nyo na lang siya. Total naman, gusto na rin naman siya kalimutan ng tao. Manahimik na lang siya. Manahimik siya. Gusto niya magkulong siya sa kwarto niya 3 taon. Huwag siyang lumabas. Huwag siyang maligo. Huwag siyang mag-toothbrush lahat. Wala kaming pakialam. Pero huwag nyo kaming paandaran na parang putangin na pinalalabas nyo na itong si Romualdez pagkalinis-linis. Ulul. Kayo lang ang nagsasabi malinis siyang kasi nga mga aso kayo. Anong sabi nung isa niyang aso? Wala tayong gagawin. GCash, cash to cash to. Papuri lang sa kanya. Bayad tayo. Kaya ikaw, anong ginagawa mo? Pinapupurihan mo si Romualdez kasi bayad ka. Abay, natural. Trabaho mo yan. Pero wag mo na kaming kumbinsin. Spokes ng Congress, wag mo na kaming kumbinsin. Hindi nyo na kami maluloko. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutok.